lalong-lalo na sa mga nasa YouTube at sumusubaybay sa pag-aaral natin. Ngayong umaga, pag-aralan po natin itong topic na Scriptura. Ayan ang ating papag-aralan ngayong umaga, mga kapatid. Scriptura is a Latin phrase na ibig sabihin ay the scripture must interpret scripture. Ayan, yan po ay laganap noong kapanahunan ng mga Agustin, bishop ng Hippo, katabi ng Libya, Algeria ang pangalan niyan ngayon. So, yan ang papag-aralan natin ngayong umaga po. Ayan po ay sa Deuteronomy 29 verse number 29. So, anong sabi niya sa Deuteronomy 29 verse 29? Kung babasahin po natin, liwanag naman ho dyan na ang sabi, the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Sabi diyan, po. Yan ang ating mapapag-aralan ngayong umaga sa wikang Tagalog. Ano sabi diyan sa wikang Tagalog naman ay ganito, po. Basahin ko po para sa kaalaman ng lahat, po, sa Tagalog version naman, ang sabi ay, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Ayan, sa Tagalog version. So, maliwanag na sa atin lahat, po. Itong Deuteronomy 29:29, ang hantungan daw po niyan ay para masunod lahat ng mga bagay sa kautusan. So, in totality, sa batas ni Moises, meron pong 613 utos ng Panginoon. Po? At yan ay masusunod lang daw natin kung malalaman natin itong dalawang bagay na ito, po, na papag-aralan natin ngayong umaga. Una, sabi diyan, binabanggit po diyan yung mga lihim na bagay or the secret things. Pangalawa, yung mga hayag na bagay, yung sa English na revealed things. Okay? Dalawang bahagi po yan. The secret things at saka yung revealed things, yung mga lihim na bagay, nauukol daw ito sa Panginoon. Sabi diyan, po. Subalit yung mga hayag na bagay ay para sa atin at sa ating mga anak, sabi po diyan, para masunod daw yung 613 utos ng Panginoon na ibinigay niya kay Moises. Or sa kapanahunan natin, papaano ba
Ang tanong natin ngayong umaga, paano ba masunod ng isang tunay na Kristiyano yung kautusan ng Panginoon? Paano natin susundin? Siyempre, hindi mo masusunod yan kung hindi mo malaman, kung hindi mo alam. Kaya kinakailangan malalaman natin. Yan ang unang hakbang ng pagsunod sa Panginoon. Dapat malaman mo. So, ito ay binabanggit diyan yung the words, sa bandang huli, the words of this law. Ang mga salita sa kautusan, sabi diyan ni Moises. Or sa kapanahonan natin, ang mga kautusan ng Panginoon sa Biblia. Papaano natin daw susundin. So yan ang papag-aralan po natin ngayong umaga. In Latin, yan ay ang principle na ino-observe natin ay itong tinatawag na scriptures scriptura. Yan po ang Deuteronomy 29:29. The scriptures, the scripture must interpret the scripture. Yan ang ibig sabihin po niyan. So, para maintindihan natin kung ano yung tinatawag na pagsunod sa Panginoon. Dahil, ang sabi ni Apostle Paul, ito sa kaisipan natin, sa kapanahunan natin, Okay, sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy, basahin ko po sa inyo, chapter 3, verse number 15. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid, Tagalogin natin para mabilis tayo. At mula sa iyong pagkabata, nalalaman ang mga banal na kasulatan na nagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabi po diyan ni Apostle Paul. So dito makita natin na ang kasulatan o yung tinatawag ni Moises dito na the words of this law. Sabi niya sa Deuteronomy, Sa kapanahunan natin ni Apostle Paul, binabanggit dito yung mga banal na kasulatan. So ito yon, the words of the law. Okay, or the scriptures sa English, na ito daw ay nagbibigay ng pagkadunong sa atin para sa ating kaligtasan, sabi ni Apostle Paul. Okay? Kaya mahalaga na ito ay dapat natin mailaman, mga kapatid. Okay, so yan po yung sasagutin natin at papag-aralan natin ngayong umaga. Ang Panginoon pala ay merong bahagi, meron pong dito sa salita ng Panginoon, hinati ng Panginoon itong buong Biblia, yung mga sikreto daw. Okay, yung mga sikreto ay sa Panginoon. At yung mga nahayag ay para sa atin. Ang sabi po diyan, the secret things belongs unto the Lord. Yan ang una. Unang parte ng salita ng Panginoon. The second part ay the revealed things belongs unto us, sabi diyan. So, dito nagkakaroon ng problema ng pagkaintindi ng salita ng Panginoon minsan dahil ang mga tao ang ginagawa at sinusunod lang dapat nila yung mga hayag na bagay, sabi dito, the revealed things belongs unto us and to our children. Sabi diyan, yan ang parte ng mga tao, mga kapatid. Subalit dito po sa unang bahagi, the secret things belongs unto the Lord. Minsan ang mga tao, inaalam nila yung mga bagay na yung mga sikreto. Okay, yung mga hindi hayag. Diyan nagkakaroon ng problema or misinterpretation or misunderstanding o hindi pagkaintindi sa salita ng Panginoon dahil
pag ang tao ay inalam na yung mga bagay na mga sikreto nga, doon nagkakaroon ng mga haka-haka o kaya mga maling pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, ano po. So, yan ang i-iron out natin ngayong umaga, mga kapatids. Na hindi naman natin masisisi yung ibang mga tao na alamin yung mga bagay na secret things. Ano ba ibig sabihin ng secret things dito? Tingnan natin, ano po. Una, puntahan natin yung Hosea chapter 12 verse number 10, ano po. At ganito sinasabi ni Prophet Hosea, mahalaga sa pag-aaral natin ito sa aklat ng Hosea chapter 12 verse number 10. Ano sabi ni Hosea dito sa verse number 10? Hosea 12 verse 10 na ba to? Ayan. Ano sabi ni Hosea? I have spoken by the prophets, and I have multiplied visions and used similitudes by the ministry of the prophets. Sabi diyan ng ating Panginoon. Noon daw hinango ng Panginoon ang mga bansang Israel mula sa Egypt, sabi diyan sa verse number 9. Okay? Maliwanag naman diyan. At sa paghango ng Panginoon at sa pangangasiwa ng Panginoon sa bansang Israel, ito ang ginawa daw ng Panginoon. Ano po? Tingnan nyo ha. Pansinin natin, sabi sa Deuteronomy 29, the secret things belongs unto the Lord. The revealed things belongs to men. Dito naman sa Hosea 12 verse number 10, ang sabi ng Hosea, ang Panginoon daw ay nagsalita, ipinahayag niya sa mga propeta yung mga lihim na bagay. Okay? Kasi gustong alamin ng tao kung ano yung mga sikreto ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ibinahagi ng Panginoon yung mga lihim na bagay sa pamamagitan daw ng mga propeta. Sabi diyan, sino ba yung mga propeta na yan? Ano po? Unang-una, nandyan si Moses hanggang sa mga minor prophets. Ano po? Okay, sa Old Testament. Ano po? And sa ibinahagi ng Panginoon yung mga secret things sa mga tao, lalo na sa bansang Israel, sa pamamagitan ng, sabi diyan, sa mga panaginip, in visions. I have multiplied visions, sabi diyan, ano po. Okay? Alam naman natin diyan na in the Old Testament, ang Panginoon, bago po inorganize ni Moises yung Torah or the 613 Laws of Moses, bago niya ginawang isang libro, bago pa kay Moises, kapanahunan ni Abraham, ang Panginoon ay nakikipag-usap sa mga pangitain at mga panaginip. Opo. At yan din ay minsan, sabi doon sa buhay ni Abraham, nagpakita ang Panginoon sa kanya sa panaginip, sa pangitain, at sa literal na bagay. Kung pupuntahan nyo yung Genesis, ay ganun ang ginawa ng Panginoon. At ganun din sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon, nagkikipag-usap ang Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng panaginip. Ano po, lalo na makita natin diyan sa aklat ni Daniel, noong ang Panginoon ay nakipag-usap kay King Nebuchadnezzar. Ano po? At sa panaginip, kinausap siya, at sa pangitain at sa literal na bagay, kinausap siya ng Panginoon. Ano po, nung mayroong alam naman natin doon sa Book of Daniel, maraming beses nangyari po itong God hath spoken through the prophets and in visions, and lastly, sabi po dito, and use similitudes.
Okay? So, similitudes. Ano ibig sabihin ng similitudes? Yan ay tinatawag na paghahayag ng Panginoon ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng supernatural na paraan. Ano po? Hindi lang po, siyempre sa bagong tipan, in the New Testament, God had spoken through the Lord Jesus Christ in parables. Sabi doon sa Gospels, ano po? Okay. Sa Gospels, makita po natin na there are ilang bang parables ng Panginoon? I'm not mistaken, 13 parables, ano po, na makita natin ang pag-usap ng Panginoon in the New Testament, ano po. At in the whole Bible, ito dapat din nating malaman sa buong salita ng Panginoon in the whole Bible, sa pag-aaral po natin marami natin na linggo na pag-aralan paano ito pag-usap ng Panginoon, ano po. Nalaman natin na there are more than 200 form of speeches in the Bible na ginawa ng Panginoon. Hindi lang in dreams, hindi lang in visions, hindi lang in parables, hindi lang in similitudes, hindi lang in idioms, hindi lang in metaphor, but ultimately ang pinakamahirap na pamamaraan na paghahayag ng Panginoon ng kanyang sikreto sa salita ng Panginoon ay yung tinatawag nating yung napag-aralan natin na 3 Sundays ago, yung tawag dito, ayun ko mahirap bigkasin niya, yung hypocastasis. Okay, yan yung pag-aaral ng deeper meaning ng salita ng Panginoon using the elements of the Greek of the Hebrew alphabet and its numerical value. Okay, at a good example ay dito po sa Genesis chapter 1, 7 beses ginamit ng Panginoon yung hypocastasis doon sa Genesis chapter 1, referring to himself. Nung sinabi sa English na in the beginning God, between God and created, meron pong 2 letra doon ng Hebrew alphabet, the Aleph and Tau, na hindi po translated in English, but in Hebrew yan ay mapapansin mo if you go into a deeper study of the scripture. Mapapansin mo bakit hindi translate yung Aleph and Tau in English, kasi walang equivalent yun sa English eh. So God has quoted the first, ang hint natin dyan, God has used the first letter and the last letter of the Hebrew alphabet in parallel to what the Lord has said, ano po, sa Revelation chapter 1 verse number 8, nung sinabi niya, I am the Alpha and the Omega. He is using also the first and last letter of the Greek alphabet. Ibig sabihin na ang Panginoong Hesukristo, siya po ang lumalang ng lahat ng bagay. So yan ang malalaman mo sa mga form of speeches in the Bible. There are 200 of them, at hindi pa natin napag-aralan yan na isa-isa. But to give us an idea, ganun po, inahayag ng Panginoon yung kanyang mga sikreto gamit ang kanyang salita. Ano po? So he used the prophets, he spoke unto them in visions, in dreams, in similitudes, sabi po dito, in parables in the New Testament, in idiom in the Old Testament, and in metaphor
metaphorical statement like in the book of Ezekiel, ganun po na ipinapayag ng Panginoon ang kanyang sikreto sa tao. So, yan ay dapat nating isaisip kung gusto natin malaman kung ano ang sinasabi ng talaga ng Panginoon. Ano po? Okay? So, iwanan natin tong Hosea. Puntahan natin yung sinasabi ng Panginoon dito po sa tingnan nyo sa Panginoon, ito isang area ng pakikipag-usap ng Panginoon sa mga tao sa aklat ng Matthew chapter 11. Puntahan natin ang sabi sa Matthew chapter 11. Matthew 11 verse number 25. Sana ba 25? Ano po? So, sa Messenger, hindi nyo makikita yung mga verses, but if you will go sa ating YouTube channel, malalaman nyo po itong, makikita nyo po itong sinasabi natin sa screen sa for example, Matthew 11, 25. 25 na ba ito? Okay, tingnan nyo ha. Matthew 11, 25. Anong sabi dyan? At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Sabi dyan, ano po, sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog, maganda ito sa Tagalog, mapakinggan natin sa Matthew 11, verse number 25, sa Tagalog version, ang sabi, sabi ng Panginoon, nagpapasalamat siya sa kanyang Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. So yung mga bagay daw na lihim, inilihim ng Panginoon kanino? Sa mga pantas at matatalino sa mundo. Okay, so, inilihim daw yan ng Panginoon. So paano inilihim ng Panginoon yung mga bagay na lihim sa Biblia mula sa mga pantas at matatalino? Okay, isang area of studies dyan. Ano po? Pero, ang sabi ng Panginoon dito, at hinayag mo sa mga sanggol, sabi diyan, sa mga, siyempre, ano ba ang, sa mga ordinaryong tao, ibig sabihin diyan, ano po. Okay, so, may mga bagay na sa paningin ng mga marurunong na tao sa mundo ay kamangmangan o kabaliwan. Pero sa mga simpleng nakakilala sa Panginoon, ito ay karunungan. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. So, malalaman natin, dito binibigyan din ng halaga o pagkilala ng Panginoon, yung sinasabi natin kanina sa Deuteronomy 29, verse 29, na the secret things belongs to God, but the revealed things belongs unto us and to our children. But in different perspective. Yung mga secret things daw dito, sabi ng Panginoon sa Matthew 11, ay itinago niya mula sa mga marurunong at mga matatalino sa mundo. Okay? At ito ay nakakatuwa na nakakaaliw dahil yung mga hindi maintindihan ng mga marurunong sa mundo ay naiintindihan ng mga taong nakakilala sa Panginoon, sabi diyan, ano po. So ibig sabihin, ang mga Kristiyano ay nagiging matatalino kung tayo ay nag-aaral sa salita ng Panginoon. Halimbawa na lamang, ano po, may mga bagay sa siyensya na hindi kayang ipaliwanag ng mga scientist. Ano po? Okay, kasi ang kanilang understanding lamang is on the physical. So, sa kanila,
kapag ang isang bagay ay hindi pwedeng ilagay sa ilalim ng microscope, yan ay hindi na nila kayang alamin. Kahit na ang daming prinsipyo na alam nila, magmula sa ah, um, macrocosm hanggang sa microcosm, alam nila, ano po, meron silang idea diyan. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, yung mga prinsipyo ng salita ng Panginoon hindi nila maintindihan, ano po. Halimbawa na lamang ito, hindi maipaliwanag ng mga scientists, ano po. Okay? Alam naman natin na ang halaman walang utak. Alam naman natin walang intelligence yung mga yan, ano po. Pero kung titingnan mo pag ikaw ay nagtanim ng buto, bakit alam ng ugat kung saan siya tutubo? Bakit alam ng ugat na ang ugat niya ng buto kinakailangan pumunta siya sa ilalim ng lupa? Alam niya kung nasaan ang tubig. Pero walang isip 'yon. Bakit niya alam? Okay, yan hindi may papaliwanag yan, okay, ng mga scientists. Meron silang tinatawag na prognostication o mga hula-hula lamang, pero ang hula hindi pinapanigan ng siyensya yan. Kapag ang siyensya ay nakatayo na sa prognostication, that is not anymore true science, dahil true science investigate on the idea, on the data. So kung walang data, hindi dapat papaniwalaan ng scientist, ano po. That prognostication is the start of thinking, but that is not the basis of factual learning. Yan ang dapat natin pagkaingatan. So, ang sabi ng Panginoon dito, yung mga secret things itinago ng Panginoon sa mga marurunong at matatalino sa mundo. Okay, ano ba yung mga secret things na itinago ng Panginoon sa mga matatalino sa mundo? Na hinayag ng Panginoon sa mga simpleng tao. Ano ba 'yon? Posible naman alam 'yon ng simpleng tao at hindi alam ng mga matatalino at marurunong sa mundo. Meron 'yon dahil sinabi ito ng Panginoon ano po. Okay? So another thing, another place, puntahan natin itong dali gumagalaw itong Matthew 11 ito, di ba? Okay, punta tayo sa Matthew 16. Punta natin ang Matthew 16. At ito, tingnan natin na pagdating sa meteorology. Okay, meron din dito. Matthew 16 verses 1 to 3. Yung mga scribes, yung mga Sadducees and Pharisees, minsan nagmamarunong sila sa Panginoon, pero ito ang sabi nila, Matthew 16 verse 1 to 3, anong sabi diyan? The Pharisees also with the Sadducees came tempting, desired him that he would show them a sign from heaven. Okay? So kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, sabi ng mga Pariseo at Saduceo, ay pakilusin mo nga ang bituin. Ayan, yan ang hamon. Yan ang hamon ng mga matatalino sa Panginoon, ano po? Okay? At ano ang sagot ng Panginoon? Ang sagot ng Panginoon sa verse number 2, He answered and said unto them, kapag gabi, sinasabi nyo, anong sabi dyan? When it is evening, puntahan nga natin yan sa Tagalog para malaman natin eksaktong Tagalog ng sinasabi nila dito ng mga Pariseo, ano po. Kung sa gabi, sinasabi nyo, bubuti ang panahon sapagkat ang langit ay mapula. Yan, sa verse number 2. Okay. Sa verse number 3, at sa umaga naman, ngayon ay uunos sapagkat mapula at makulimlim ang langit. Yun ang sabi ng mga Pariseo, Sadduceo. Meron silang scientific background dito, obviously. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila?
kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit. Datapwat, hindi ninyo nakikilala ang mga tanda ng mga panahon. Sabi diyan. So, ito binigyan na tayo ng clue ng Panginoon, yung mga lihim, inilihim ng Panginoon mula sa mga mangmang at ihinayag niya sa mga simpleng tao. Ano po? Ayan, sabi ng Panginoon dito, di ba? Kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit, sabi diyan sa verse number 3. Datapwat, ito yung di nila alam. Hindi ninyo nakikilala ang mga tanda ng mga panahon. Okay. So, hindi alam ng mga scientific people ang mga tinatawag na the signs of the times. Yung mga tanda ng panahon. Inilihim yan sa kanila. Alam nila yung kung uulan yan o hindi, sabi diyan. Pero hindi nila alam kung ano ang mga tanda ng panahon. Ano po? Ano ba itong sinasabi ng Panginoon na mga tanda ng panahon dito? Okay? Ibinigay ng Panginoon diyan sa verse number 4. So makikilala natin, nalalaman natin na may yung mga bagay na itinago ng Panginoon mula sa mga marurunong at mangmang ay hinayag sa mga simpleng mananampalataya ng kanyang salita sa pamamagitan ng pag-intindi ng mga signs of the times. Ano sabi po diyan, ano po? Ano ba itong signs of the times na binabanggit dito ng ating Panginoon? Ito ay separate study, mahabang pag-aaral ito, pero wag ko munang ituloy dahil malilihis tayo sa papag-aralan natin. Ano po? So, paano natin, alam natin, sabi ng Panginoon, meron pong secret things belongs unto God, at ang Panginoon naman ay inililihim niya ito sa mga mangmang, hinahayag sa mga simple, at ito naman ay naiintindihan pag nalalaman mo yung sinasabi ng Panginoon ng the signs of the times. Ano po? This will bring us to sa unang prinsipyo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano po? Okay? Sa buong Biblia, ito yung mga prinsipyo na gagamitin mo para maintindihan mo talaga ang Biblia. Ano po? So bibigay ko po itong sa inyo kung matapos 4 po ito, kung matapos natin ngayong umaga, but we will start, puntahan natin itong binabanggit sa 1 Chronicles. Ano sabi sa 1 Chronicles? Ito yung mga prinsipyo na dapat nating malalaman pagdating sa pagkakilala ng pagkaintindi ng salita ng Panginoon. Sa 1 Chronicles chapter 12. Ano po? Okay, so paano natin intindihan ang salita ng Panginoon? Ito yung pinaka framework natin when it comes to studying the Bible, or in science, ito yung principle ng tinatawag na epistemology, or how do we know what we know. Yun, paano mo nalaman yung alam mo? Yun ang epistemology. So in the Bible, ang counterpart niyan is hermeneutics. Hermeneutics is the study of interpreting the Bible. Coined yan, based yan sa mystical deity ng Greek na si Hermes. Okay, si Hermes, sino ba si Hermes? Hermes was the messenger of the gods, sabi sa Greek mythology. Ano po? So doon galing yung hermeneutics, ibig sabihin, paano malalaman yung mensahe ng Panginoon sa Biblia. Ito po yung mga prinsipyo. First principle, 1 Chronicles chapter 12. 12 na ba ito? Okay, verse number, saan na ba yung, verse number 50, saan na ba? 1 Chronicles 12, saan na ba ito?
Verse number, anong verse na yan? Yan, 32. Saan ba 32? Ito? Yan, 32. Okay, basahin natin. Ito yung first principle when it comes to studying the message of the Bible. Ano po? Okay, knowing what we know sa mga latest statement natin, ito yung principles that we must observe throughout the entire Bible. Ano po? Kasi sabi, ito ang nag-set ng principle na ito ay hindi mga tao. Ano po? Sabi ng Panginoon, maiintindihan mo yung aking salita pagka ganito ang gagamitin mo, sabi ng Panginoon. Pagka ibang prinsipyo ang gagamitin mo, false doctrine ang malalaman mo. Okay? Katulad ng mga ibang mga nagtuturo ng Bible, mali ang tinuturo. Bakit? Hindi nila alam, hindi nila nalaman kung ano yung prinsipyo na dapat obserbahan sa pag-intindi ng salita ng Panginoon. Ang daming mga tao nagbabasa ng Bible, pero nagkakamali sa pamumuhay dahil hindi nila kinilala yung prinsipyo na ibinigay ng Panginoon sa Bible mismo para maintindihan. Ano po? Parang isang apotekary. Apotekary, yan yung mga gumagawa ng mga gamot. Ano po? Parang yung mga taong gumagawa ng gamot. Okay? Alam nilang gumawa ng gamot, alam nilang gumawa ng isang bagay na poisonous, alam din nila gumawa ng tinatawag na antidote. Okay? So, parang ganoon din sa Bible. Ano po? Malalaman mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon using the principles laid down by God in the Bible. So, ito yung unang prinsipyo. Throughout the Bible, from the Old to the New Testament, any area, maintindihan mo yung sinasabi ng Panginoon using this principle. First principle, ano po ito? 1 Chronicles 12:32, and the children of Issachar, which were men that had understanding of the times. Tignan nyo ha. Ito yung mga men that had understanding of the times. Kasi sabi ng Panginoon kanina doon sa Matthew 16, di ba? Anong sabi niya? Nakakaintindi kayo na uulan o hindi ang panahon, pero hindi nyo naiintindihan yung senyales, the signs of the times, sabi niya. So, unang principle, we must know as men how to understand the times. At sabi diyan, ano po, katulad ng mga children of Issachar. Tayo dapat mga nakakilala sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon sa Kristo, we ought to be like the children of Issachar. These are men that had understanding of the times. Bakit kinakailangan mong malaman itong understanding of the times? Para, sabi dito, to know what Israel ought to do. Ibig sabihin, ang mga tao, ibinigay ito sa mga Israelites siyempre. The principles, the Bible was given to the Israel, at the understanding the Bible is also given, the principle of understanding the Bible was also given to the nation of Israel. Logically. So, para maintindihan mo kung ano ang dapat mong gawin, sabi ng Panginoon, para malaman mo ano ang dapat mong gawin. Sabi diyan, ano po? This will lead us back to Deuteronomy 29:29. Ang sabi doon, the secret things belongs to God, but the revealed things belongs unto us and to our children, that we might know how to observe the words of the law. Sabi doon, so, parang ganito rin yun, mga kapatid, ano po? Para malaman mo anong dapat mong gawin, yan ay dilema ng mga tao ngayon, ano po? Hindi na nila alam kung ano ang dapat gawin. Ibig sabihin, hindi na nila alam kung ano ang tama at mali.
karamihan sa mga tao ngayon, yung tama, mali. At yung mali, tama. Okay, makikita niyo yan sa yan ang tinuturo ng television, ano po. Okay, kung di kayo nagbabantay, tinuturuan kayo ng television ng tama, ginagawang mali. At yung mali, ginagawang tama. Okay? Di mo napapansin yan, pero yan ay tinuturo sa inyo, sa inyong subconscious mind. Ano po? Okay? Halimbawa na lamang yung mga ito isang halimbawa lang, yung mga comedians ngayon, ano po? Okay, yung mga comedians. Opo. Nagiging comedians sila, nakakatawa sila kung sila ay nambabastos ng tao. Okay? O kaya binabastos nila yung kanilang sarili. Tama ba 'yon? Sa kanila tama 'yon dahil nakapagbibigay sila ng saya, nakapagbibigay sila ng kasiyahan. So tama 'yon sa kanila. Pero kung isipin mo talaga, mali. At saka yung mga nanonood naman, tawang-tawa naman sila dahil nakakatawa nga 'yun yung ginagawa mong tama, yung mali. At hindi mo nalalaman sa pagtatawa mo yung tama na ginagawang mali. Ano po, binabaliktad po nila, ano po. Dahil pinagtatawanan mo, nagiging tama tuloy yung mali. Okay, yan isang halimbawa. So, ngayon sa kapanahonan natin, may mga Kristiyano din na ganon ang kanilang dilema, mga kapatid, ano po. Hindi na alam ng mga Kristiyano kung ano ang tama at maling gagawin sa kanilang Christian life. Ano po? In the Christian life, ang Christian life po natin, mga kapatid, ang pinakamahalaga diyan ay dapat alam natin kung ano ang tama na gagawin sa Panginoon. Kaya yan, nasabi po ito, unang prinsipyo, ano po? You do not know what to do, what you ought to do. Dahil, you do not understand the time, sabi dyan ng ating Panginoon, mga kapatid. So, pag-aralan natin to ng isang linggo minsan dahil mahabang pag-aaral ito. How do we understand the times? Kasi in the Bible, pag sinabing times in the Bible, that is an idiomatic expression of a year. Ano po? Pag sinabi mong time, times, and half of time, sa in the book of Daniel, ay hindi oras yan na ordinaryong oras. Ano po? It speaks of a year, a half of year, and many years. So, the word times in the Bible it is used idiomatically in many ways. So, para malaman mo anong dapat mong gawin, sabi ng Panginoon, we ought to understand the times. So, another set of study natin, hindi natin papag-aralan yan, mahabang pag-aaral ho yan, maybe next Sunday, but that is the first principle in understanding the Bible. Ano po? Throughout the Bible, the Bible observed times, okay, or years, or dispensations, or tawag natin na sa Tagalog na kapanahunan, o mga hindi lang oras yan ng alas 12, alas 3, alas 5, hindi ho yan. Pag sinabing times in the Bible, sometimes it speaks of a generation. Okay? So, para alam mo ang dapat mong gawin, maintindihan mo ang sinasabi ng salita ng Panginoon, you must understand the times. Dahil may mga kapanahunan in the Old Testament na hindi mo maintindihan without going to the New Testament. Ano po? Maraming example yan, but this is one example na napag-aralan natin kanina last Sunday, last many Sundays, yung pagtatayo ni Moises noon ng tanso, yung ahas na gawa sa tanso, para pag ang mga Israelita ay nakagat ng ahas, sabi sa Old Testament,
para gumaling sila, tumingin lang sila sa rebulto ng ahas na tanso na nakalagay sa poste. Sabi doon sa Book of Numbers, di ba? Okay? Now, without the New Testament, we cannot understand the significance. Bakit ganun ang sinasabi ng Panginoon para gumaling ka sa kagat ng ahas, tumingin ka lang doon sa tanso ng ahas na nakalagay sa poste. Ba't ganun ang sinasabi ng Panginoon? So, without understanding the time, hindi mo natin maintindihan yun. But if we will understand the time, that means pag-aralan natin ang yung mga kapanahunan sa Bible, malalaman natin ano ibig sabihin nito. So if we will go to John chapter 3, ang sabi ng Panginoon doon sa John chapter 3, kung paano itinayo ni Moises ang ahas sa wilderness, ganon din naman ang anak ng tao ay dapat maitaas. Sabi niya. So, alam natin na throughout the Old and the New Testament, nalaman natin na the Old Testament is in the New Testament revealed and the New Testament is in the Old Testament concealed. Yan ang ibig sabihin niya ng the Issachar principle. Ano po? To understand the times so that we might know what we ought to do. Sabi po diyan, mga kapatid. Ano po? Okay, so yan ang unang prinsipyo in understanding the Bible. Ano po? So, punta tayo sa second principle natin. Huwag na tayo magtagal dyan dahil mahabang pag-aaral dyan. Second principle natin in understanding the Bible. Ito, puntahan natin itong Acts chapter 17. Ano po sinasabi sa Acts chapter 17? Saan na ba yun? Chapter 17. Ayan. Nalaman natin yung Issachar view, Issachar principle in understanding the Bible. The second principle of understanding the Bible is itong Acts 17 verse 10. Ay, what chapter 7, 17 na yun, di ba? 17 verse 10. Ano sabi sa verse 10? 10 at saka 11. Ito. 10 na ba ito? Yeah, tingnan nyo ha. This is the second principle of understanding the Bible. Nang sabi diyan sa Acts chapter 17 verse 10 to 11. Nang sabi, at pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid ni Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonica sapagkat tinatanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Sabi diyan, ano po, okay? So, itong mga Berean believers, mas mga marurunong kaysa sa mga taga-Thessalonica. Ano po, another set of studies ho yan, yung comparing the Berean Christians to the Thessalonican Christian. Ano po? Okay. Kasi yung mga Thessalonican Christians, they are inclined to historical study of the scripture. But itong mga Berean believers, ano sinasabi diyan? They received the word with readiness of mind and search the scriptures daily whether those things were so. Ibig sabihin, kapag itong mga Berean believers, kapag nakarinig sila ng pagtuturo ng salita ng Panginoon, ganito dapat ang gagawin natin. Ano po? Kapag kayo po ay nakakarinig ng pagtuturo ng salita ng Diyos,
ito dapat ang gagawin mo kasi pag hindi mo gagawin ito, madadaya ka. Matuturuan ka ng mali. Ito yung ginagawa ng mga Berean believers. Ano po? Kapag nakakarinig sila ng pagtuturo ng salita ng Panginoon, anong ginagawa nila? Una, masabi diyan, they receive the word with readiness of mind. Ano ibig sabihin nito? They receive the word. Receiving the word will take us back to the study ng tinatawag nating Apostles' Creed. Yung Apostles' Creed, nilalaman po niyan yung deity, death, burial, and resurrection of the Lord. Ano po? So, yan yung ibig sabihin na they receive the word with readiness of mind. Ano po? Kapag mayroong nagtuturo na yung elemento ng kanilang pagtuturo ay ang pagka-Diyos ng Panginoon, pagkamatayan niya, pagkalibing niya, at pagkabuhay na mamuli, tinatanggap nila yon na merong ano pa Tagalog ng readiness of mind dito? Tinatanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Ibig sabihin sa Tagalog, iba yung sa Tagalog sa readiness of mind eh. And secondly, pag narinig nila, they search the scriptures daily. Hindi lang sila nag-aaral ng salita o nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ano po? Ang kanilang pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Panginoon is daily. Sabi po dito, di ba? Ano sa Tagalog ang daily? Araw-araw. Ayan, ano po. Para malaman mo whether these things are so. So, malalaman mo ang bagay na ito ay tama na pagtuturo ng salita ng Panginoon kung pag-aralan mo ang salita ng Panginoon araw-araw. Sabi po diyan, ano po? Ibig sabihin, itong mga Thessalonican, ano po? Itong mga Berean Christians, parang mga Bible scholars mga ito, ano po? Kung itong mga Thessalonians, mga Bible historians yan, itong mga Bereans, mga Bible scholars ito. Ano po? They dwell more on the veracity of the scripture, itong mga Bereans, ano po? Compared to the Thessalonians, ano po? So, yan ang second principle, ano po? In studying the Bible, mga kapatid, ano po? So, kinakailangan ito ay malaman din natin. Second principle ho yan, ano po? Kaya sa tunay na nakakilala sa Panginoon, hindi dapat hindi dapat nawawala yung tinatawag nating Bible reading o Bible study natin, ano po? Hindi dapat nawawala yan, ano po? So, second principle ito, ano po? The first principle was the Issachar view. Ano ibig sabihin ng ang tinuturo sa atin ng Issachar view sa 1 Chronicles 12:32? Understanding the times. Ano po? Kasi the Bible covers a lot of time. The Bible was written in the period of 1,000, yung Old Testament 1,000 years. Ano po? Itong New Testament barely 400 years. So 1,400 years approximately. Yan po ang time span ng compilation or writing ng buong Bible, both the Old and the New Testament, mga kapatid. So, yan ang Issachar view. We must understand that. The second principle dito po, the Berean view. Itong Berean view sa Acts 17. Ano po? They search the scripture daily whether these things were so. They dwell more on the critical study of the scripture. Ano po? Itong mga Berean Christians, ano po? Hindi lang po sila naniniwala sa pag nag-quote ka ng Bible ay papaniwalaan nila kaagad. Yan ay inaalam nila. Yung make-up kumbaga ng salita ng Panginoon, yung
overall impact ng mensahe. Ano po? Which will lead us to itong the third principle. Lastly, huwag na natin puntahan yung pang-apat, maghahaba pa po tayo. Ano po? But this will lead us to the next principle. Ano po? In understanding the Bible, we observe the Issachar view. Secondly, we observe the Berean view. And lastly, itong John chapter 5, punta natin na John chapter 5. Chapter 5. Saan na ba yun? Yan, verse number 30. Ito yung pangatlo, ano po? Nasabi ng Panginoon dito sa verse 39. 39, yan. Okay, nasabi diyan. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sabi po diyan, ano po? Okay, so ito yung binabanggit ni Apostle Paul kanina, ano po, sa binabanggit niya sa 2 Timothy, di ba? Sa 2 Timothy chapter 3 verse number 15. Ang sabi, mula sa iyong pagkabata nalaman mo ang mga banal na kasulatan na nakapagdudunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabi po dito, ano, third principle that we ought to observe, ano po, ito pong tinatawag nating eclectic study, eclectic view of the scripture. Ano po? Dahil ang sabi ng Panginoon dito, you search the scriptures. Ano po? Now, searching the scriptures ay will lead us to, pag sinabing search the scripture, dito makita natin sa aklat ni bago nating ilagay itong principle natin, the eclectic study of the scripture, sa aklat ng Luke 24:27. Ano sabi diyan ng 27? Opo, sabi dito, ano po? Tingnan niyo ha. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. So ito po yung totality ng scripture. Pag sinabi ng Panginoon na search the scriptures, pinababalik tayo ng Panginoon doon sa tinatawag nating the Jewish Bible or the Tanakh, the Torah, the Nevi'im, and the Ketubim. At sabi diyan, ano po, as recognized by the Lord, beginning at Moses and all the prophets. This is an inclusive statement of the Jewish Bible. Ano po? By the way, ang Jewish Bible, the Old Testament, meron lang silang sa atin merong 39, di ba? 39 books in the Old Testament. But in the Jewish Bible, yung Jewish Hebrew Bible, ano po, meron lang silang 22 books in the Old Testament. Ano po? Kasi in Hebrew, magkasama yung First Chronicles and Second Chronicles. Isang libro lang yon sa Jewish Bible. Ano po? Sa atin, pinaghiwalay eh. Merong First Chronicles, merong Second Chronicles. Ganon din yung Kings. First and Second Kings, isang libro lang yon sa Jewish Bible. Ano po? Okay? At ganon din yung mga minor prophets. Apo, pinagsama-sama po yan. So 22 books lang in the Jewish Bible. Ano po, corresponding to the 22 letters of the Hebrew alphabet. Ano po? So kaya dapat malaman 'to pag tayo pinag-aaral ng salita ng Panginoon. So sandali, sabi po ng Panginoon dito, beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them all the scriptures, the things concerning himself.
So dito na-confirm natin yung statement natin kanina that the New Testament is in the Old Testament concealed and the Old Testament is in the New Testament revealed. Dahil dito sa buhay ng ating Panginoon. Kasi yung mga prophecy sa buhay ng Panginoon, siyempre, is in the Old Testament and they are fulfilled to the letter exactly in the New Testament. At sabi nga ng isang Bible scholars, kung merong isang prophecy in the Old Testament patungkol sa kanyang unang pagdating, meron din namang 8 prophecy sa kanyang pangalawang pagbabalik kumpara sa kanyang unang pagdating. Ano ho? Ganun po kayaman ang prophecy ng salita ng Panginoon. At by the way, nalaman ho natin last Sunday that prophecy, this is an exclusive trademark ng salita ng Panginoon. Walang ibang aklat na nagbibigay ng propesiya maliban ng salita ng Panginoon na nagkakatotoo sa tamang panahon. Kasi halimbawa sa Daniel chapter 9, hinulaan ni Prophet Daniel centuries before the Lord Jesus Christ, bago siya ipanganak, hinulaan siya na siya ay papasok sa Jerusalem na nakasakay ng donkey. Sabi doon, di ba? Okay, at that was fulfilled in the New Testament. Again, confirming that the Old Testament is in the New Testament revealed and the New Testament is in the Old Testament revealed. So, when the Lord says, search the scripture, and in Luke chapter 24, sabi niya, beginning at Moses and all the prophets, He expounded the scriptures. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Ano po? Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, kasi ang Bible version sa kapanahonan ng Panginoon was Greek. The Greek Septuagint. Ano po? That was translated by the authority of Ptolemy Philadelphus of Egypt noon. 2 centuries before the birth of the Lord Jesus Christ, nagsimula yung Greek Septuagint. Hanggang sa kapanahunan niya at ang mga apostoles, ang Bible na pinapag-aralan nila is the Greek Septuagint, ang Bible nila. But sabi po dito ng Panginoon, meron tayong Greek Septuagint na Bible, sabi niya, pero ibinabalik tayo ng Panginoon doon po sa beginning at Moses and all the prophets, sabi niya. Ano ibig sabihin niya dito? Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, okay, we have a different version of the Bible. Obviously, meron tayong Greek Septuagint, sabi ng Panginoon. At meron din naman tayo, sabi niya, beginning at Moses and all the prophets. Tingnan nyo sa verse 32. Verse 32. Okay? Did not our hearts burn with us while He talked with us by the way and while He opened unto us the scriptures? Ayan, recognizing yung tinatawag na scriptures that is from Moses to the prophets. Take note, hindi na ito kapatid, hindi na ito Greek Septuagint, ha? Hindi na ito Greek Septuagint sinasabi ng Panginoon. By the way, dito if we go down to verse number 44, sabi niya dito, mas exact ang kanyang statement. Sabi sa verse 44, di ba? And He said, tingnan niyo ha, these words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written, tingnan niyo ha, in the law of Moses, and in the prophet, and in the Psalms. Ayan, okay? Tatlong divisions ng versions ng Bible sa kapanahunan ng Panginoon that He recognized earlier than the Greek Septuagint.
Meron tayong Greek Septuagint ngayon, sabi ng Panginoon. But we must go back to the law of Moses in the prophets and in the Psalms, sabi diyan. Ano po? And by the way, ito pong tatlo na ito po yung tatlong division ng Jewish Tanakh Bible. Ano po? Yung Torah, the law of Moses, and in the prophets, the Nevi'im, and in the Psalms, the Ketubim. Okay? That is the Jewish Bible. Ano po? So meron silang dalawang version ng Bible noon. The Hebrew Bible and the Greek Bible. Ano po? And sabi ng Panginoon dito, he recognized the importance of the Greek Septuagint. Ano po? In fact, nung siya po ay nabuhay siya mula sa libingan, ano po, nung pumunta doon si Mary para i-anoint yung body ng Panginoon. Tingnan niyo ha. Sabi ni Matthew, sabi po doon, nakita niya na ang bukas ang libingan ng Panginoon. Ano po? At umiyak si Mary, sabi doon, at wala yung katawan ng Panginoon. At meron nagsalita sa likuran niya na ang sabi, saan niyo siya dinala? Sabi na nagsalita sa likuran niya, ano po? Okay. Saan niyo siya dinala? Assuming, sabi na Matthew, sabi na Bible na sa New Testament, assuming na yung nagsasalita ay yung gardener. Okay? Hindi po nabusesan ni Mary na ang nakipag-usap sa kanya ang Panginoon. Bakit? Kasi nagsasalita siya ng Hebrew. Okay? If you go to a deeper study sa resurrection ng Panginoon, ano po? Pero nung nagsalita ng Panginoon ng Greek, nung sinabi niya na in the Greek language, ano po, nakilala ni Mary ang Panginoon. Okay? At nawala na bigla sa kanyang paningin. Ano po? So, doon makikita natin that the Lord Jesus Christ recognized the authority of the Greek Septuagint version of the Bible. Pero sabi niya, we must go back to the law of Moses, in the prophets, and in the Psalms, to the Jewish Bible, sabi niya. Ano ang versions? Ano ang tinuturo ng Panginoon sa atin dito? Itinuturo niya, just as the Greek is important, dahil sa kapanahunan nila, ang universal language noon is Greek. Okay, ang salitang nangingibabaw sa kalye, sa kalsada noon is Greek. Yung tinatawag na ordinary Greek, Koine Greek. Ano po? So sabi ng Panginoon, He recognized the veracity of the Greek Septuagint translated 2 centuries before he was born. But sabi niya, we need to go back to the Ketubim. We need to go back to the Nevi'im, and we need to go back to Torah. We need to go back to the law of Moses, in the prophets, and in the Psalms. Sabi diyan, mga kapatid, ano po? He expounded all. Kaya nga sabi dito sa verse 45, tingnan nyo, ano po? Then he opened their understanding that they might understand the Scripture. Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, meron silang Greek version ng Bible, but to have a deeper understanding of the Word of God, we need to go back to the Torah, the Nevi'im, and the Ketubim. Sabi niya sa verse number 44. So that your understanding will be opened. Yan po yung tinatawag nating eclectic version, eclectic view of studying the Scripture. Kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, hindi enough po yung iisang version lamang. Kinakailangan malaman natin lahat ng version na meron tayo. So sabi na iba, posible naman yun. Dami-daming version yan. Dami-dami mong basahin. Hindi po.
Madali na lang yan ngayon sa kapanahon na sa advent ng technology. Ano po? Meron tayo ngayon, kung merong 188,262 words in the New Testament, sa kapanahonan natin, bawat salita doon, meron pong tatlong variant ng New Testament. So, ibig sabihin yan, times 3. So, ibig sabihin yan, more or less 600,000 variants in the New Testament. Ano po? Hirap basahin nun. Pero papasalamat tayo sa ministry ng CSNTM. They have collated all of these variants and made a viable version of the Bible sa kapanahunan natin, yung tinatawag nating 31st edition ng Legacy Standard Bible. Nandun na lahat ng versions ng Bible. Ano po? Versions. Nandun na lahat yung mga 5,400 variants of the Bible. Pinagsama-sama na nila. They are all digitalized. Ano po? Sa kanilang website. Kaya every particular verse in the Bible ay malalaman mo na yung exact meaning nun if you use the eclectic version of the Bible. Yan ang sinasabi ng Panginoon po dito, mga kapatid. Ano po? Knowing the Tanakh, knowing the Torah, the Nevi'im, the Ketubim, and the Greek Septuagint, but their understanding was darkened, using only one version, that is the Greek Septuagint. But nung binalik sila ng Panginoon doon sa Jewish Bible, sabi diyan, He opened their understanding that they might understand the Scripture. Mahalaga ito, mga kapatid, dahil sa paglabas, bakit lumalabas ang mga iba't ibang versions ng Bible ngayon? Bakit may iba't ibang turo ng salita ng Panginoon? Dahil hindi nila ino-observe yung eclectic version ng Bible. Ano po? They are interpreting the Bible with a set of rules na hindi dapat. Ano po? They are interpreting the Bible with their tinatawag nilang statement of faith. Ginagawa nilang magnifying glass yung kanilang statement of faith. Ibig sabihin, naglalagay sila ng ibang katuruan sa Bible na hindi naman tinuturo ng Bible. Ano po? Okay? So, yan po ang pangatlong principles, na dapat natin i-observe when it comes to understanding the Word of God. Quickly, sa review natin, the first principle was the Issachar view, understanding the time, sabi doon sa 1 Chronicles 12:32. Secondly, yung Berean view sa Acts chapter 17, 10 to 11. At lastly, ngayong umaga, itong eclectic view na napag-aralan po natin ngayong umaga, that we might understand the Scriptures, mga kapatid. Ano po? Okay, so we challenge everyone to read their Bible na with respect and with yung sabi doon sa Acts chapter 17, ano ba ang frequency ng studying the Bible? They search the Scripture daily. Sabi, ano po? Daily. Kapag araw-araw kang nagse-cellphone, siguraduhin mo kung tumanggap ka sa Panginoon, araw-araw ka din nagbabasa ng aral ng Bible. Dapat. Okay? Kasi pag hindi, baka hindi ka tunay na Kristiyano, baka hindi ka tunay na tumanggap sa Panginoon. Ano po? Kaya nga, to understand, ito po yung basis ng epistemology natin sa Bible, basis ng hermeneutics natin, mga kapatid. Ano po? Itong tatlong mahalagang principle na to, the Issachar view, the Berean view, and the eclectic view of the Scripture. Ano po? At in conclusion, ang dami para sana natin dapat mapuntahan, pero intindihin natin na konti lang ang ating panahon. So hanggang dito na lang ang pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. Nalaman natin
na itong salita ng Panginoon ay sa pagtatapos natin, puntahan nga natin yung sinasabi. Yung sinasabi ni Apostle Peter, saan ba yon? Sa kanyang sulat, ano po, bago tayo mag-closing prayer. Sa aklat ni Apostle Peter, ano ba sabi niya doon? That the word, yung sinabi niyang, saan bang verse yung engrafted word? Which, engrafted word. Saan ba yon? Punta natin sa pagtatapos natin. Peter, I'm sorry, Peter, tuloy ang sabi. Sinabi ko ba Peter? Sorry sa hindi Peter, si James, the Apostle James. James chapter 1, punta natin sa pagtatapos natin. Ano po? James chapter 1. Ito kahalagahan ng salita ng Panginoon sa chapter 1. Chapter 1 na ba yan? Ay, saan na ba yan? Ayun. Verse number 21. 21. Saan number 21? Ito? Ito ba yun? Okay, sabi dyan ha. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive, ano yan? Sabi dyan? Receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Kaya ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pang-apaw na kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na nakapagliligtas ng iyong kaluluwa. Sabi diyan ni Apostle James, mga kapatid. Ano po? Okay, so yan po ang kahalagahan ng engrafted word sa buhay po natin. We are to be saved, sabi diyan, maliligtas ka lamang sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, ano po? Engrafted word. Paano mo malalaman yan kung hindi mo pa pag-aralan? So, yan ang ibig sabihin ng tinatawag nating scriptura in Latin, or in English, the scripture must interpret the scripture. Ano po? Ang pag-aaral daw na sa salita ng Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng set of principles ng certain denomination. Ano po? Okay? Papag-aralan natin ang salita ng Panginoon as it is. Ano po? Yan po ang nalaman natin ngayong umaga. So, sana meron tayong natutunan ngayon para lumakas ang ating pananampalataya, at pagka sa mga kapatiran na naputol ang kanilang signal sa Messenger, you can just go back sa ating YouTube channel. Saan ba yung YouTube channel natin? Pakita natin. Punta kayo sa YouTube channel natin para mabalikan nyo yung yung mga lesson natin kung naputol ang ating mga signal, at mabalikan ang mga lesson natin. Yan ang YouTube channel natin. I-like and share nyo. Nandito lahat ng mga lesson natin na napapag-aralan every Sunday. Like and share nyo sa inyong Facebook para maikalat natin ang salita ng Panginoon. That is one way of serving the Lord and making the Word of God preeminent sa ating buhay. So sa ating closing prayer, mag-closing prayer na po tayo. Salamat sa mga kapatiran po natin na nasa YouTube, at nawa mapagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless you.